Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Thursday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na dyan sa may Facebook Live at dito na rin sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang oras na ito. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. malinaw? Okay, malinaw. Naam ya جديدي Sheikhana. Naam. Wadih. واضح طيب. جدا. أيوة حياكم الله. طيب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة وأيتها الأخوات على هذا اللقاء المبارك. Pagpupugay, pagpapasalamat, pagdakila kay Allahu Jalla wa Ala, ang Panginoon ng sanlibutan, ang siyang lumikha sa mga tao at mga jin upang siya ay sambahin lamang ng nag-iisa at wala ng katambal. Ang siya nagbibigay ng iba't ibang uri ng pinagkukuhanan ng pangkabuhayan at ang siyang hari sa araw ng paghuhukom. Tayo magbati, magsalawat, magpugay sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun ng kanyang pamilya at ng mga sahaba o kanyang mga kasamahan at gayon din sa lahat ng taong sumunod sa matuwid na landas hanggang sa uling araw. Naam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayong gabi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, ang ating paksa na naiata sa atin, insyaallah, kung saan bigyan natin ito ng kaunti at maikling pagpapaliwanag, ay ito ang al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara o yung tinatawag na ang pagtangkilik at ang pag-iwas, o di kaya sa ibang pakahulugan, ang pagmamahal at ang pagkamuhi. Hindi lingid sa ating kaalaman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang usaping al-wala wal-bara o di kaya ang pagtangkilik at ang pag-iwas ay isang usapin na kabilang sa pinakadakilang usapin sa pananampalataya o sa akidah. Naam. Isa ito sa mga usapin na kabilang sa pinakadakilang usapin at paksa sa ating akida o sa ating paniniwala, at isa itong pundasyon na kabilang sa pinakamaiinam na pundasyon ng Islamikong paniniwala o di kaya Islamikong pananampalataya. Ito nga ay yung tinatawag na alwala walbara, di kaya ang pagtangkilik at ang pag-iwas. At ang alwala o di kaya
ang pagtangkilik at ang pag-iwas ay pinatotohanan ito, naam, pinatotohanan ang pagkadakila nito at ang pagkaugnay nito sa ating pananampalataya ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin siya mismo, ang sugo ni Allah na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinatunayan niya sa atin, pinatotohanan niya sa atin ang pagkadakila ng alwala wal bara. Sa hadith na kung saan ay naiulat ni Imam Ahmad mula kay Bara bin Azib radhiyallahu an, o di kaya kalugdan naman siya ng Allah, ang sugo ng Allah ay nagsabi, inna uthiqa aral iman an tuhibba fillah wa tabghada fillah. Ayon sa malapit nitong salin, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang pinakamatibay na lubid ng paniniwala ay ang pagmamahal o magmahal para kay Allah. Ang magmahal ka, ang tuhibba fillah, ang magmahal ka para kay Allah Jalla wa Ala, wa tabghada fi Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mamuhi ka alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy sa alwala wal bara. Ang pagtangkilik at ang pag-iwas. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ibig ipakahulugan ng alwala ay ang pagmamahal at ang pagtulong. At ang ibig naman ipakahulugan ng albara ay ang pagkamuhi o di kaya ang pagkalaban. Kung kaya, ang alwala at saka ang albara ay sa Islam nangangahulugan na kumbaga ikaw ay tumatangkilik o tumangkilik alang-alang kay Allah at ikaw ay kumalaban alang-alang din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din na ikaw ay magmahal alang-alang sa Allah at gayon din na ikaw ay mamuhi, mapuot alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tandaan natin na ang pagmamahal alang-alang sa Allah at pagkamuhi alang-alang sa Allah ay kinakailangan at nararapat pagbigyan pansin ng isang Muslim sa kanyang pakikitungo sa mga tao. Kinakailangan na bigyang pansin ng isang Muslim ang kanyang pakikitungo sa mga tao upang maramdaman niya ang tamis ng pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan magmamahal siya alang-alang sa Allah at mamumuhi, mapupuot siya alang-alang sa Allah para maramdaman niya ang tunay at matamis na pananampalataya kay Allah Jalla wa Ala. Naiulat nga ni Anas bin Malik radhiyallahu an na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, talasa man kunna fihi wajada halawatal iman. Al-iman, ibig sabihin, tatlo ika na kung saan kapag sino man ang nagtataglay nito ay matitikman niya ang tamis ng pananampalataya. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalan, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahima o mimma sawahuma. Una ika, ang manaig ang pagmamahal niya sa Allah at sa kanyang propeta o sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa pagmamahal niya sa iba sa kanila. Naam. Ibig sabihin, manaig ang pagmamahal niya kay Allah Jalla wa Ala at gayon din na manaig ang pagmamahal niya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa pagmamahal niya sa iba. Aywa. Ang pangalawa, wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illallah. Pangalawa ika, minamahal niya ang isang tao alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, wa an yakraha ay yauda fil kufri kama yakraha an yakdhafa fin annar o finnar.
Pangatlo, kinamuhian niya ang pagbalik niya sa pagkaligaw o sa pagsuway. Tulad kung paano niya kinamumuhian na maitapon siya sa impernong apoy. So itong tatlo ay ito yung paraan para matikman niya ang tamis ng pananampalataya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ayan po. Wahakadha, mga kapatid, kinakailangan na si Allahu Jalla wa Ala at ang kaniyang sugo ay mahalin niya ng higit sa kahit na sino paman, at gayon din na siya ay mahalin niya ang isang tao, kung kahit sinong tao, ito man yung kanyang asawa, kanyang magulang, kanyang anak, kanyang kaibigan, kanyang kamag-anak, o kanyang kahit sino na kanyang nakikilala sa mga Muslim, mamahalin niya ito alang-alang sa Allah Jalla wa Ala. At pangatlo, katakutan niya o di kaya kamuhian niya, kapuutan niya na bumalik siya sa dati niyang pinagmulan. Bumalik siya sa dati niyang pagkaligaw. Bumalik siya sa masamang nakaraan niya. Tulad ng pagkapuot niya, pagkamuhi niya na siya ay maitapon at maihulog sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Aywa. Katunayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ating nalalaman, napakaraming mga ayat at mga ahadith na nagbibigay babala sa pakikipagtangkilik sa mga hindi mananampalataya. Na ito ay alam natin na nagbibigay sa atin ng impormasyon na ang pakikipagtangkilik sa kanila ay isang palatandaan ng pagiging munafik. Naam. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga ayat ng Allahu Jalla wa Ala o mga talata sa Quran at ang mga salita, hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay marami ang nabanggit tungkol sa pagbibigay ng babala sa atin, sa pakikipagtangkilik natin sa mga hindi Muslim, sa mga hindi mananampalataya. At ito ay nagbigay sa atin ng alama o di kaya palatandaan, impormasyon na kung saan ang pakikipagtangkilik sa kanila ay isang palatandaan ng nifaq o yung pagkukunwari. Subhanallah. So inshallah, mga kapatid, hayaan nating mabanggit natin o di kaya magbanggit tayo ng ilan sa mga ayat o talata at mga hadith at pati na rin ng mga salita ng mga ulama patungkol sa babala sa pakikipagtangkilik sa mga hindi Muslim o sa mga kuffar. Okay? At unahin natin ang Allah sa kaniyang talata mula sa Quran na kung saan siya ay nagsabi sa suratu Ali Imran aya ika-28, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalik falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Ayon sa malapit nitong salin, huwag hayaan na ang mga sumasampalataya ay tumangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang awliya. Ang awliya dito ay kahulugan niya ay bilang katulong o di kaya bilang kaibigan. Diba? So ulitin natin, huwag hayaan na ang mga sumasampalataya ay tumangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang mga kaibigan o katulong. Sa halip na ang kanya maging katulong o di kaya sa halip ay ang mga mananampalataya dapat. At sino man ang gumawa ng gayon, ibig sabihin nakipagtulungan, wa may yaf'al dhalik, sino man ang gumawa ng ganon, ay hindi kailanman tutulungan ng Allah. Falaysa minallahi fi shay' illa an tattaqu minhum tuqah. Hindi siya kailanman tutulungan ng Allah sa anumang paraan. Maliban na lamang kung kayo ay katotohanang nangangamba mula sa panganib na dala-dala nila o di kaya mula sa panganib mula sa kanila. At ang Allah ay nagbababala sa inyo laban sa kaparusahan at sa Allah ang huling pagbabalik. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng mga mufassirun, yung mga dalubhasa sa tafsir, na kung saan pinagbawalan ng Allah Jalla wa Ala ang mga mananampalataya na tangkilikin nila ang mga kuffar
kahit pa sila ay kanilang mga kamag-anak. Naam, ibig sabihin, kung halimbawa, isa kang balik Islam, kahit pa ikaw ay balik Islam, at ang mga kamag-anak mo ika ay mga hindi mananampalataya, ay pinagbawalan po kayo ni Allah, pinagbawalan po tayong lahat ni Allah na tangkilikin natin ang gawain ng mga kamag-anak natin. Tangkilikin ang gawain ng mga pamilya natin na mga hindi Muslim, mga kamag-anak natin na mga hindi Muslim, mga kaibigan natin na mga hindi Muslim. Subhanallah. Kahit pa man anong ugnayang mayroon ka dyan sa taong yaon, na kung saan siya ay hindi Muslim, siya ay hindi mananampalataya kay Allah, ay pinagbawalan ka po kapatid ni Allahu Jalla wa Ala na tangkilikin mo kung ano pa man ang kanilang ginagawa, ano pa man ang kanilang kultura, ano pa man ang kanilang nakasanayang gawin. Ang ating patunay, ang Allah Jalla wa Ala ay nagsabi sa Suratul Ma'idah, aya ika-51, kanyang sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Subhanallah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Subhanallah. Ayun sa malapit nitong salin, subhanallah, asip may nagchat. Okay. Ayun sa malapit nitong salin, o kayong nagsisampalataya o di kaya o kayong mga nananampalataya, huwag ninyong tangkilikin ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang awliya. Naam. Ba'duhum awliya o ba'd. Sila ay awliya lamang, kasama lamang, kaibigan lamang ng bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, ang Yahud at ang Nasara, sila lang ang magkakaibigan, magkakaawliya, sila lang ang magkakatulungan. Subhanallah. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. At sino man sa inyo ang kumuha sa kanila bilang awliya, bilang kaibigan, bilang katulong, kakampi, kung gayon siya ay isa sa kanila. Subhanallah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Katotohanan ng Allah ay hindi niya pinapatnubayan o hindi na namamatnubay sa mga tao na walang katarungan o yung sa mga zalimun. Subhanallah. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mag-ingat po ang bawat isa sa atin na maging ang Hudyo at o di kaya Kristiyano na hindi naman niya namamalayan na siya ay magiging katulad nila. Ibig sabihin, kailangan mag-ingat tayo na ang bawat isa sa atin ay maging Hudyo o di kaya maging Kristiyano na hindi natin ito namamalayan. Dahil mismo ang Allah ay nagsabi na, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sino man ika sa inyo ang kumuha sa kanila bilang awliya, kung gayon, siya ay kabilang sa kanila. Siya ay isa sa kanila. So malinaw po mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kapag kumuha ka ng awliya o di kaya kaibigan, katulong mula sa kanila, ibig sabihin sa kanila ka kumukuha imbis na sa mga Muslim, katiyakan na mapapabilang ka sa kanila mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito po ay mapanganib. Sobrang mapanganib po ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanallah, subhanallah. Aywa. Kaya naman, mga minamahal na mga kapatid sa Islam, katotohanan po, ang ating paniniwala ay nagbabawal sa atin na tangkilikin ng mga kuffar kahit sila pa ay pinakamalapit nating kamag-anak, kahit pa pinakamalapit nating pamilya mga kapatid, kahit pa man sila pa mismo ay mga tatay natin, kahit sila pa mismo ay mga nanay, mga asawa natin, mga kapatid natin o kahit sino pa man sa mga kamag-anak natin, ipinagbawal po sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tangkilikin natin sila. Ang patunay natin mismo ng Allah ay nagsabi sa Suratul Mujadilah, di kaya Suratul Mujadilah, aya ika-22, sinabi ng Allah, La tajidu qawmay yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah, walau kanu aba'ahum, aw abna'ahum, aw ikhwanahum, aw ashiratahum. Ayon sa malapit nitong salin, hindi ka makakatagpo ng mga tao na sumasampalataya sa Allah at naniniwala sa araw ng paghuhukom
na magmamahal sa mga sumasalungat sa Allah. Magmamahal siya sa mga sumasalungat sa Allah at sa sumasalungat sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kahit pa man sila ay inyong o di kaya kahit pa man sila ay kanilang mga kamag-anak o di kaya mga ama, mga tatay, nanay, o di kaya naman sila ay kanilang mga anak, abanaahum, o di kaya sila ay kanilang mga kapatid, o sila ay kanilang mga kamag-anakan. Kahit sino pa man, subhanallah. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa aya na ito ay tinanggal po ni Allahu Jalla wa Ala ang iman, ang pananampalataya sa kung sino man ang nasa ganitong sitwasyon. Sa kung sino man ang tumatangkilik sa mga kufar kahit pa ito ay kanyang kamag-anak. Katiyakan na tinanggalan siya ng Allah ng kanyang iman o pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So kahit pa ang kanyang tinatangkilik na kufar ay kanyang ama, kapatid, anak at iba pang kamag-anak, lalo na ano pa kaya yung mga hindi kamag-anak, ibig sabihin nangangahulugan lamang ito sa panganib at pagkadelikado ng ganitong uri ng gawain mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Aywa. Toy. Gayon din mga kapatid, kabilang sa pundasyon, kabilang sa pundasyon po ng paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa na sino man ang hindi paniwalaan, ibig sabihin hindi niya paniwalaan na kafir ang isang kafir, o di kaya nagdadalawang isip siya sa kanyang pagiging kafir, tunay na siya ay naging kafir na rin. Yun ang kabilang sa pundasyon ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sino man ang hindi niya paniwalaan na kafir ang isang tao, ibig sabihin kafir siya tapos hindi niya pinaniwalaan, ay hindi, baka hindi siya kafir. O di kaya naman, baka ano siya, hindi siya kafir, no? So, pag hindi niya pinaniniwalaan ito, o di kaya naman mayroon siyang doubt o pag-aalinlangan sa kanyang sarili na baka hindi nga kafir ang taong yaon, tunay na siya ay, ang taong nagsasabi nito, tunay na siya ay naging kafir na rin. Subhanallah, subhanallah. At kabilang nga rin sa kanilang pundasyon, itong Ahlus Sunnah wal Jamaa sa paniniwala na ang pakikipagtangkilik sa mga kuffar ay may iba't ibang larawan po. May iba't ibang itsura o di kaya katangian o larawan ang pakikipagtangkilik sa kanila. So ilan nito ay ang mga hindi naman magpapalabas sa Islam at ang ilan naman nito ay nagpapalabas sa tao sa Islam at ito ay naipaliwanag na po sa mga aklat na nakasulat sa mga libro ng mga ulama. Masya-Allah, no? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pagpabaya, tunay na nagpabaya, no? Nagpapabaya o di kaya nagpabaya ang anumang tao o sino mang tao. Actually marami, no? Karamihan sa mga tao, karamihan sa mga kamusliman ay nagpabaya po sa ganitong dakilang pundasyon. Subhanallah, itong alwala wal bara, ang pagtangkilik at ang pag-iwas, marami po sa mga kamusliman ang kung saan ay nagpabaya sa dakilang pundasyon na ito ng ating paniniwala, ng ating pananampalataya. Lalo-lalo na kung saan napapadalas ang pakikisama sa mga kuffar at pagdami ng fitna, subhanallah, na kung saan naparami na nga, no, naparami na ang pagsama ng mga Muslim sa mga kuffar at gayon din na dumami ang fitna sa kapaligiran, subhanallah. At katotohanan na hindi natin nalalaman na maraming Muslim ang pinapahiwatig o di kaya Muslim na kung saan pinapahiwatig ng albara o ang pag-iwas mula sa mga hindi mananampalataya, subhanallah. Ibig sabihin, katotohanan na hindi natin nalalaman, tayong mga tao, na marami na talaga sa mga kamusliman ang tinamaan ng al-wala wal-bara. Ibig sabihin, hindi nila ito naintindihan at hindi rin nila ito na isa sa buhay mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung gayon nga ika ay tinatangkilik nila ang mga kuffar at subhanallah, minamahal pa nga nila ito kaysa sa mga tunay na mga Muslim, mga tunay nilang kapatid sa pananampalatayang Islam. True po, totoo po ito. Sa panahon natin,
ang nangyayari ngayon, wala nang saysay ang alwala wal bara sa mga tao. Lalo na sa mga Muslim na sa henerasyon natin ngayon, na mas minamahal pa nga nila yung mga hindi mananampalataya, yung mga hindi Muslim, kaysa sa kapwa nila Muslim. Sapagkat siguro ang ilan sa mga kadahilanan ay dahil sa sumasang-ayon sa kanilang kagustuhan ng sarili ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya. At ang mga mananampalataya naman, ng mga Muslim, ay hindi sumasang-ayon sa kanilang mga kagustuhan. Subhanallah, subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. Katotohanan po mga kapatid na kabilang sa mapanganib na larawan ng pakikipagtangkilik sa mga kufar ay ang pagtulong sa kanila laban sa mga Muslim o di kaya laban sa kapwa niya Muslim kahit sa ano pamang kaparaanan, dahil ito ay pagtangkilik sa kanila at isa itong uri ng paglabas sa Islam. So ibig sabihin yung nakikipagtulungan ang isang grupo, isang tao, isang nasyon sa mga kuffar, sa mga Yahud, upang paslangin ng mga kamusliman, katiyakan na ito ay isang uri ng pagtangkilik sa kanila na lalabas ang isang tao sa Islam. Mawawala siya sa dairatul Islam, sa circle of Islam. Subhanallah, subhanallah. At kabilang pa nga, no, sa mga larawan ng pagtangkilik sa mga hindi mananampalataya o mga kuffar ay ang paghingi ng tulong sa kanila ng may lubos na tiwala o di kaya pagtitiwala at paglagay sa kanila sa pwesto na malalaman nila yung mga sekretong bagay ng mga kamusliman. So ito ay isang uri din ng pagtangkilik sa kanila. Subhanallah. Na kung saan ay mas humihingi ng tulong sa kanila at may lubos na tiwala na ibinibigay sa kanila ang isang Muslim kaysa sa humingi siya ng tulong sa mga kapwa niya Muslim o sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y salungat sa Quran sapagkat ang lahat po ng problema, hindi pagkakasunduan, muskila na dumarating, mga masyakil na dumarating sa buhay ng isang Muslim, dapat ibinabalik lagi nila ito sa Quran. Sinabi ng Allah, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kapag mayroon kayong hindi pagkakaunawaan, pagtatalo-talo sa isang bagay, ibalik nyo ito kay Allah. Ibig sabihin, ibalik nyo ito sa Quran, sa batas ni Allah, war rasuli at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ang patunay pa nga sa ating sinasabi ngayon ay sinabi ng Allah sa suratu Ali Imran, aya ika-118, kaning sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, la ya'lunakum khabalaw waddu ma'anitum, qad badatil baghda'u min afwahihim, wa ma tukhfi suduruhum akbaru, qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Subhanallah. Ang Allah ay nagsabi, ayon sa malapit nitong salin, o kayong nagsisampalataya, huwag ninyong kunin bilang tagapayo, bilang tagapagtanggol o tagapangalaga, tagapagtangkilig ang nasa labas ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin, ang mga hindi Muslim, sapagkat sila ay hindi titigil na gawin ang kanilang makakaya upang kayo ay pasamain o iligaw. Sila ay nagnanais na bigyan kayo ng matinding kapinsalaan, subalit ang pagkamuhi, yung pagkagalit nila, ay ganap na sumilaw sa kanilang bibig, subalit ang inililingid o laman ng kanilang mga puso o dibdib ay higit na masama. Subhanallah. Katiyakan aming ginawang linaw sa inyo ang aming mga palatandaan kung kayo ay nakakaunawa. Kung kayo ay in kuntum ta'qilun. Kayo ay nag-iisip, kayo ay nakakaunawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito ay isang uri ng pagtangkilik, ang paghingi ng tulong sa kanila at pagtitiwala ng lubos sa kanila. Kabilang pa nga rito, sa larawan ng pagtangkilik sa mga kuffar ay ang pagsali, pakikijoin sa kanilang pagdiriwang, sa kanilang kapestaan, at sa iba pang uri ng mga ipinagbabawal sa atin na pagdiriwang. Kabilang nga dito ay sa larawan ng pagtangkilik sa kanila yung panggagaya, no? Yung ginagaya sila sa kanilang uri ng mga kasuotan, kaanyuhan at ang iba pang uri. Panggagaya ito sa kanila, ito ay uri ng pagtangkilik. Subhanallah. Ang Rasulullah ay nagsabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ika ang manggaya sa isang lipunan ng mga tao, isang lipon ng mga tao, fahuwa minhum, katotohanan siya ay katulad din nila. Subhanallah, subhanallah. So ang panggagaya sa kanila, sa kanilang mga pananamit, subhanallah, sa kanilang mga kaanyuhan, sa kanilang pag-makeup, pagbubuhok, pananamit, at kung ano pa man, forma, subhanallah, ito ay panggagaya sa kanila at pagtangkilik sa kanila mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Aywa. Ngayon din mga kapatid, kabilang pa nga sa pagtangkilik sa mga kufar ay ang labis na pagpupuri sa kanila at pagtatanggol sa kanila na kahit na ang mga gawain ay mga masasama na, kumbaga kahit gano'n na kasama ang kanilang mga ginagawa ay sila pa rin ay pinupuri at pinagtatanggol. At kahit pa nga ang Allah ay napupuot sa kanila, subhanallah. Kahit pa ang Allah mismo ay galit na sa kanila, galit sa mga hindi mananampalataya, subalit pinagtatanggol pa rin siya ng mga Muslim o di kaya mga mananampalataya, katiyakan ito ay pagtangkilik po. Ito ay isang uri ng pagtangkilik, subhanallah. Kaya naman mga alipin ng Allah, maaaring akalain ng iba na mayroong pagkakataon na pakisamahan at sabayan ang mga hindi Muslim sa kanilang mga gawain, no? Na kung saan ay para lang malugod sila sa atin, no? Akala nila, kumbaga aakalain nila na pwede pala silang pakisamahan sa mga pagdiriwang na ito upang sila ay malugod sa atin. Subalit hindi po ito talaga po pwede sa atin. Subalit ito nga ay pinagbawal pa sa atin. Ang Allah ay nagsabi sa Suratul Baqarah, aya 120, "Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir." Ay sa malapit nitong salin, kailanman ika ang mga Hudyo at Kristiyano ay hindi masisiyahan sa iyo o Muhammad, maliban lamang na iyong sundin hatta tattabi'a millatahum, ang kanilang paraan ng kanilang pananampalataya o di kaya ang kanilang relihiyon. Sabihin mo sa kanila na katotohanan ang patnubay ng Allah, ang gabay ng Allah, ito lang ang tanging patnubay. At kung ikaw ay sumunod sa kanilang nais, pagkaraan na iyong matanggap ang karunungan o ibig sabihin yung Quran, ya Muhammad, magkagayon ikaw ay makakatagpo ng anumang tagapangalaga o ibig sabihin hindi ka makakatagpo ng anumang malaka minallahi min waliyu wala nasir. Ibig sabihin, ikaw ay hindi makakatagpo ng anumang tagapangalaga o yung makakatulong sa iyo labang kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So napakalinaw ng talata na ito, mga kapatid, na hindi po pwede na tayo ay makikihalo sa kanila para lang matuwa sila sa atin, para lang kalugdan nila tayo, para lang hindi nila tayo pinsalahin. Dapat ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam, siya pa rin ang ating tatangkilikin, siya pa rin ang ating isa sa buhay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, magbigay tayo sa ilan sa mga sahaba patungkol dito sa al-wala wal bara. Isang beses nga, isang pagkakataon na si Umar ibn al-Khattab, noong siya ay khalifa na, kumaga pinuno ng mga kamusliman sa panahon niyaon, ay pumasok siya sa kanyang huwes na si Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma. At tinanong niya ito, kumbaga tinanong ni Umar ibn al-Khattab si Abu Musa al-Ash'ari kung sino ang kanyang tagapagsulat o yung tagasulat. Kaya sumagot si Abu Musa, ang aking tagasulat ay isang Kristiyano. So sinermonan siya ni Umar ibn al-Khattab, mga kapatid. Sinermonan siya ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an ng matinding sermon at sinabi sa kanya, hindi mo ba narinig ang sinabi ng Allah? Ayon sa malapit nitong saling, kanyang sinabi, o kayong nananampalataya, huwag ninyong tangkilikin ang mga Hudyo at Kristiyano bilang awliya. Sila ay awliya lamang.
sa bawat isa sa kanila. At sino man sa inyo ika ang kumuha sa kanila na bilang awliya, kung gayon siya ay sa kanila, siya ay kabilang sa kanila. Katotohanan ng Allah, hindi nagpapatnubay sa mga taong walang katarungan. Subhanallah. Subhanallah. So sabi ni Umar, kung kumuha ka na sana ng Muslim na tagasulat. Ang sagot ni Abu Musa, o pinuno ng mga Muslim, o Amir, ya Amir al-Mu'minin, o ikaw na pinuno, o Umar, sa akin ang kanyang pagsusulat at sa kanya naman ang kanyang pananampalataya. Yan ang itinugon ni Abu Musa al-Ash'ari. Ano ang sinagot ni Umar bin al-Khattab? Huwag niyo silang bigyan ng karangalan sapagkat sila ay ibinaba ng Allah, at huwag niyo silang ilapit sapagkat sila ay inilayo ng Allah Jalla wa Ala. Masya Allah. Masya Allah. So sa pangyayaring ito mga kapatid, subhanallah, ay napakalinaw na ang mga kamusliman ay hindi dapat tumatangkilik, kumukuha ng awliya sa mga hindi mananampalataya kahit pa man ito ay malapit na kamag-anak, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So ang pangyayari na ito ay nabanggit ito mismo ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sa kanyang libro na Iqtida Siratul Mustaqim. Nabanggit yan doon mismo. So isa pang hadith na kung saan ay naiulat ni Imam Muslim at ni Imam Ahmad mula sa salaysay ni Aisha radhiyallahu anha na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang araw ay lumabas siya patungo sa digmahan ng Badr, yung digmaan sa Badr, at sinundan siya ng isang hindi Muslim. May sumunod sa kanya na hindi Muslim at siya ay nagsasabi, sasamahan kita sa digmaan at tutulong ako upang makakuha ng kayamanan. So yun lang ang intensyon ng hindi Muslim na ito. So tinanong siya ng Rasulullah, naniniwala ka ba sa Allah at sa kanyang sugo? Ang sagot ng lalaki, hindi. Subhanallah. Sabi niya, hindi siya naniniwala. So ang sabi ng propeta, bumalik ka dahil hindi ako nagpapatulong sa hindi mananampalataya. Bumalik ka dahil hindi ako nagpapatulong sa hindi Muslim. Subalit ang lalaking ito sumunod ulit. At ganun din ang kanyang sinabi sa Rasulullah. Ibig sabihin, inulit niya yung kanyang sinasabi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. At gayon din ang sinagot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subalit yung mga sahaba that time na nasisiyahan sila sa lalaking ito sa kanyang pagnais na makasali sa digmahan dahil alam nila ang lalaking ito ay malakas at may galing siya sa pakikipaglaban. Subalit ang Rasulullah ayaw pa rin niya itong pasamahin hanggang sa tinanong siya ulit ng Rasulullah, ikaw ba, ika ay naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo? Hal anta tu'minu billah, hal anta tu'minu billahi wa rasulihi? Ikaw ba ay naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo? Ang huling isinagot ng lalaking ito, oo. Ibig sabihin nagbago, siya ay nagmuslim, kaya sabi na sabi dito ay pinasama siya ng Rasulullah, pinayagan na siyang sumama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So subhanallah, malinaw ang talatang ito, ang ayat, ang hadith na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam bilang pagpapaintindi sa atin na hindi tayo dapat umingi ng tulong o saklolo at hindi rin dapat natin gawing awliya, kaibigan o tagapagtulong ang mga hindi mananampalataya. Subalit may mga pagkakataon din na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagpatulong siya sa mga hindi Muslim. Naam, sa mga hindi Muslim, nagpatulong ang Rasulullah sa digmaan sa sa Hunain. Naam, malapit ito sa Makkah. Sa dahilan lamang na ninanais ng Rasulullah na mapamuslim ang karamihan sa mga bilang ng mga hindi mananampalataya that time, no? So para maparami yung magmumuslim ay kaya lang niya sila pinasama kasi pagtapos ng digmaan ay yung mga kayaman na makukuha nila doon, naam, ay hati-hatiin sa mga ito at upang baka sakali sila ay magmuslim dahil sa digmaan na ito. So nang dahil doon mga kapatid, ang ating mga ulama, ang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ay naglagay sila ng mga kondisyon sa pagpapatulong natin sa mga kuffar o sa mga hindi mananampalataya. At kabilang dito
ay kapag labis na lubos na pangangailangan na talaga, kapag kailangan na talaga. Subalit kabilang din dito sa kondisyon na kinakailangan na sa oras na yaon ay mas malakas pa rin ang puwersa ng mga kamusliman kaysa sa mga hindi Muslim. Kailangan mas marami pa rin yung Muslim o di kaya mas malakas pa rin ang puwersa ng mga Muslim kaysa sa mga hindi Muslim para sa gayon na hindi sila mapagharian ng mga hindi Muslim na sasama sa kanila. So sana ay malinaw ito sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam at inshallah baka ito na yung huli sa ating paksa sa gabi na ito, natuklasan po ng karamihan sa mga ulama natin o di kaya ng mga scholars natin na nang dahil sa kanilang pag-ijtihad o pagbabasa sa marangal na Quran at sa sunnah ng Rasulullah na ang mga tao ay nahahati sila sa tatlong paghahati. Naam. Patungkol ito sa usaping alwala wal bara, ang pagtangkilik at ang pag-iwas. Nahahati ang mga tao. Nahahati sila sa tatlong bahagi. Ang una na bahagi o uri ng tao ay ang obligadong pagmamahal alang-alang sa Allah. Ibig sabihin, ang unang uri ng mga tao na kung saan ay ating pakikitunguhan ukol sa alwala wal bara ay sila yung mga obligadong mahalin natin alang-alang sa Allah. Wajib na sila ay mahalin natin alang-alang sa Allah Jalla wa Ala. Mahalin natin sila sapagkat meron silang dalisay ng mga puso at makatotohanan ng mga pagkatao. Mamahalin natin sila ng obligado ng dalisay na pagmamahal at walang pagkapuot, walang kahit kakarampot na pagkapuot sa kanila. Subhanallah. So ang mga halimbawa nito ay ang mga propeta, naam, ang mga sahaba, naam, ang mga tabi'un, mga tabi'ut tabi'in, ang mga ulama at ang mga sadiqun, yung mga matatapat at mga salihun, mga matutuwid, mga mabubuting mga tao, mga syuhada at ang mga martir sa kanila. Subhanallah. Sila ang dapat nating mahalin at ito ay obligado sa atin. Mahalin natin sila alang-alang sa Allah at ito ang obligado sa atin. Mahalin natin sila ng dalisay na pagmamahal at walang halong pagkapuot mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Pangalawang uri ng mga tao ay ang obligado naman na kapuutan natin sila alang-alang sa Allah. Wajib na kamuhian at kapuutan natin sila alang-alang sa Allah. Ganap na pagkapuot at walang halong kahit kakarampot na pagmamahal mga kapatid. So, sino sila? Sila yung mga hindi mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung kumakalaban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung kumakalaban sa mga Muslim. Sila yung kumakalaban sa relihiyong Islam. At kalakip din dito ay kabilang din dito yung mga mapagkunwari, yung mga munafik at yung mga gumagawa ng mga matitinding bid'a sa Islam. Yung nagpapalabas sa Islam na bid'a. So yung mga gumagawa ng matinding bid'a, matinding innovation na itong innovation na ito ay maging dahilan ng paglabas niya sa Islam, ay dapat kamuhian natin sila at ng buong pagkamuhi at walang halong pagmamahal. Naam. At yung mga ipokrito, yung mga mapagkunwari, yung mga munafik. Okay? At ang pangatlong uri mga kapatid ng mga tao ay ang mamahalin natin sila sa isang banda o sa isang bagay at kamumuhian at kapupuutan naman natin sila sa isang banda o sa isang bagay. Subhanallah. Na kung saan ay maghahalo rito ang alwala wal bara. Ang pagtangkilik o di kaya pagmamahal at ang pagkamuhi o pagkapuot. So sino sila mga kapatid? Sila yung mga mu'minun asi, yung mga makasalanang mga Muslim. Naam. Yung mga mu'minul asi, yung mga makasalanang mga Muslim. So paano ito mangyayari? Mamahalin natin sila sa kabilang banda ng dahil sa kanilang pananampalataya at iman kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kabilang banda naman, kamumuhian natin sila ng dahil sa kanilang mga nagagawang mga kasalanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So para hindi kayo malito, doon sa sinabi natin kanina na innovation, ay kabilang dito sa pangatlong uri ng mga tao ay yung mga gumagawa ng bid'a na hindi naman nagpapalabas sa Islam.
So yung kanina na sinabi natin na kakapuutan natin ng ganap na pagkapuot na kung saan ay walang halong pagmamahal, ay ito yung kabilang dito yung gumagawa ng matinding bid'ah na nagpapalabas sa Islam. Subalit yung gumagawa ng innovation o bid'ah na hindi naman dahilan para mapalabas siya sa Islam, para mawala siya sa pananampalatayang Islam, ay siya pa rin ay mamahalin natin ng dahil sa iman na mayroon sa kanya, at kakapuutan lang natin yung bid'a na kanyang ginagawa. So ito yung tinatawag na takfirul fi'l. Naam. Takfirul fi'l, at pag ito yung pagpapaligaw, pagpapamali doon sa kanyang ginagawa, subalit hindi natin itatakfir yung fa'il, yung gumagawa. Sapagkat meron pa rin pananampalataya sa puso niya, kaya dapat siya ay ating mahalin alang-alang sa Allah dahil sa kanyang iman, at kamumuhian naman natin ang kanyang ginagawa ng dahil din o alang-alang din kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So nawa ay naintindihan natin ito. Ito na ang pinakahuli, inshallah, o panghuli, pinapaalala ko, pinapa-remind ko sa atin na ang pag-iwas po sa mga hindi mananampalataya o sa mga kafir ay hindi po ito na nangangahulugan na sa pamamagitan na pipinsalahin natin sila, aawain natin sila, lalapastanganin natin sila, o di kaya kakamkamin natin, kukunin natin ang kanilang mga karapatan. Hindi po yan ang ating punto sa ating lesson o lecture sa gabing ito, sapagkat tandaan natin ang ating pananampalataya o relihiyong Islam ay ito ay relihiyon ng katarungan at relihiyon ng magandang pag-uugali, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nawa ay napulutan natin ng aral ang maikling pagtalakay na ito patungkol sa alwala walbara o pagtangkilik at ang pag-iwas, at nawa ay makapagbigay ito ng pakinabang sa akin at sa inyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa sami'na wa an yarzuqana ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabanig. At alam naman po natin na hindi po siya tumatanggap ng mga katanungan mula sa ating tagapakinig. Ay maaari na lang po ay pakinote na lang po upang sa next na muhadara inshallah ay doon natin maitanong ang ating mga katanungan. So jazakallahu khairan ya Shaykhana al-Fadil, at sa mga dumalo ngayong gabi, naway pagpalaan kayo ng Allah at biyayaan kayo ng Allah. Bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Shaykhana, ay hinihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Diba? Wala na siguro ako may dudugtong dito maliban sa panalangin na hilingin natin sa Allah na ibilang niya ito sa timbangan ng ating mga mabubuting gawain sa kabilang buhay. Allahumma amin ya Allah ya arhamar rahimin. Ilahuna kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.